Noong mga panahon nga ang mga kaibigan ko ay overnight dito, overnight doon na hindi man lang ako makasama at gawa ng hindi ako inapayagan. Pero ngayon nga pwede na at yan ang tanda ko naman na ay. Kaso nga lang ngayon na hindi ko na sila mahagilap at gawa ng busy na rin sila sa kanilang buhay. Kaya naman itong dalawa na ito ang kasama ko ngayon. At yun na nga for today's video ay naisipan nga pala ni Negro. Ay, Jamil pala. Nagagalit na sa akin at ayos-ayusin ko man lang doon tawag sa kanya din sa vlog. Hanggang din ba naman daw sa pagbablog ko ay Negro pa rin ang tawag ko sa kanya. Tawagin ko man lang daw siya sa kanyang pangalan. Tapos ito nga rin kasama naming pinsan na si Dugong. Ayaw na rin magpatawag sa akin ng Dugong at tawagin ko raw siya sa kanyang pangalan na John Lloyd. Yan talaga ay marunong pa sa akin ay vlog ko to. So yun na nga naisipan nga pala nitong dalawa na mag-overnight daw kami din sa malapit sa Palaisdaan. Din sa may Aplaya. Sabi ko nga sa kanila sa Baybay Beach na lang kami mag-overnight. Mas maganda doon. At saka parang nakapalaw naman dito at lalauhan. Pero din nga ang gusto nila ay hala, sige, pagbigi. Pero panay-tabi po naman sila kada kutkot sa buhangin at kapag nalapit din sa puno. Nga pala pupunta muna kami din para magkabit muna ng trapal at gawa ng lagi na ulan. Panigurado lang ang baga. Nga pala iniwan muna namin yung mga gamit namin na dadalhin dito at gawa ng mangingilaw pa naman kami ng talaba sa Palaisdaan. Napupudripin namin dito. Baka kasi kapag dinala laang yun, hindi pa mabanggit na maayos. Baka kasi kapag kapag dinala agad namin kasi yun, ay baka pagbalik namin ay wala na at nabitbit na ng iba. Nga pala sa pakunguha namin ng talaba din sa Palaisdaan ay may dala nga pala kaming pangkawit at kuha nang hindi kami pwedeng lumusok dyan at hindi yan sa amin. Baka tayo mapagalitan. Medyo pagpasensyahan nyo na nga pala yung video natin ngayon at madilim. At gawa lang yan ng labungan ng flashlight. Mas malinaw pa ata yung flash ng cellphone. Nga pala sa ngayon ay si Jamil ang tagabantay nitong Palaisdaan at kuha lang yung talaga nagbabantay dito ay nakabakasyon. At nung mapatungtunga lang ako sa may gilid at sabi agad sa akin, aba mahiyahiya naman kasama mo yung nagbabantay ng Palaisdaan. Ay wow, yan ang sungit naman. Pero hindi nga ako makatiis na lalapit din sa gilid at nakakatuwa ang daming hipon. Kaso hindi ko naman mahuli at yan ang bibilis kumilos. Kaya naman itong talimaras na langan na pagdiskitahan ko. Ayun at nahuli ko agad. Dati nga pala kapag kami ay nangingilaw ng talimaras ay sinisirok ko pa yan at gawa ng takot nga ako at baka ako'y masipit. Sila papa kasi kapag nangingilaw niyan ay dampot lang ng dampot. Dapat lang pala kapag dadamputin mo siya ididiin mo baga para hindi siya makapanipit. Tapos may nakita nga na naman pala ako ditong hipon at parang ginagago nga lang ako at hindi ko naman mahuli. Medyo madalang na nga pala nakukuha namin talaba din sa may gilid at gawa ng karamihan nga ay nasa gitna na ng Palaisdaan. Kaya naman yung mga nakikita ko ng talimaras ay hinuhuli ko na rin at mainam din niyang ipod trip. At pagkarating nga namin din sa Aplaya, hala nakakita nga agad ako ng manananggal. Ayan o kalahati lang ng katawan. Hala sige o iyan mo pa. So yun na nga nagdala nga rin pala kami nito para naman hindi ganun kadilim din sa aming pwesto. Inayos nga pala nila yung kawayan na pinaglalagyan nitong trapal at gawa ng nabali. Buti na lang pala at natuloy kami ngayon at hindi nga naulan. Nung nakaraang linggo pa kasi kami nagbabalak na mag-overnight dito at hindi nga matuloy at lagi naulan. O ay bakit parang galit? Nga pala pasensya na po doon sa mga naghahanap ng upload ko at medyo natagalan na naman ako sa pag-upload. At gawa nung nakaraan po kasi ay galing ako sa Sariaya, Quezon at nagninang. Nga pala marami pong salamat sa mga taga Sariaya, Quezon na sumusuporta po sa akin. Nakakatuwa at kilala nila ako. Nagpa-picture sila sa akin at humingi ng sticker. Shoutout po sa mga taga Sariaya lalo na sa Barangay Pili at sa Brinya family at sa mga dati kong katrabaho na taga Iris. Salamat po sa inyo at nagpa-picture pa talaga kayo para namang hindi niyo ako nakasama noon sa production na nga pala ako natatawa din sa mga gamit ko at halos lahat ay kulay itim. Tapos may daladala pa akong ganito. Parang miyembro lang ako ng sindikato ay ano. Gastove nga pala ang laman niyan. Bumili na ako para hindi ako mahirapan sa pagluluto. Kapag sa tungko kasi ako nagluluto, madalas mas nauuna pang uminit yung ulo ko kaysa sa niluluto ko. Chinek ko nga lang pala at kanina nga inaibagsak ko. Kakabili ko lang ay masisira na agad. Nagdala na nga pala kami ng bunot at panigurado nga yan ng daming lamok dito at ito'y lalauhan. Sabi ko na nga baga ay mauuwi lang sa ganito sa pagsiselfon. Umakyat nga pala ako ng pipisik at kumuha nga ng panggatong at mag-iihaw kami ng talaba. Parang ayaw nga nilang umakyat at gabi daw. Ano naman kung gabi? Tabi po. Nga pala kumain na muna kami ng hapunan sa bahay para siguradong hindi kami magugutom. Kapag nagbablog kasi ako ay laging kung anong oras na nakakakain. Kaya naman ito nga mga iihawin namin ay papapakin lang namin yan. Pero may dala rin kaming kanin kapag kami ay nagutom at saka balak din namin sa madaling araw ay mangingilaw nga kami at may hibas ng madaling araw. Pero parang way klaro nga kami makapangilaw ng madaling araw at parang lowbat na agad aring flashlight. Nga pala itong mga bangkalan ay nakuha ko yan kanina sa panghihibasan. Tapos arin naman mga tapalang ay nakuha ko nga yan din sa may gilid ng Palaisdaan. Dito ko nga pala nakita yung tapalang nung galing nga ako sa panghihibasan ay napadaan ako dito at may napansin nga akong bumubugalwak ng tubig. At nung dinukal ko nga yung putik ay laman ay tapalang. Dito nga rin pala kami nanguha ng tapalang nung nakaraan kong vlog. At ngayon nga pala may nagre-request sa akin na magluto daw ako ng lumpiang tapalang. Sige, try natin yan soon. Nga pala, wala na akong maisip na sabihin. Sabi ng iba habang tumatagal ka daw sa pagbablog ay basic na lang sa'yo ang pagbo-voice over. Pero parang pabaligtad man sa akin habang tumatagal ilalo na ako nahihirapan sa pagbo-voice over. Paano tayo naubusan na ako ng kwento na ikwento ko na ata ang buhay ko sa inyo. Pati nga yung kapitbahay namin na ikwento ko na. Pero alam niyo may time nga talaga na blanco ang utak ko at wala nga akong maisip na sabihin. Pero yun na nga at sinigro nga pala ay sinigro tuloy. Si Jamil, busy may kachat ata akala mo na may magtatagal sila.
pag di ka nga naman pinga, alam na may pang-ipit naman siya, ay kamay pang ginamit. Di yun ay testing laang naman. Kung tatalab, ay tumalab nga. Pero hindi na nga yun mahalaga at masarap ang food trip natin ngayon. Pero grabe nga at yanong banas at gawa ng kalmang-kalma. Ayoko namang magtanggal ng jacket at gawa ng kulay black din ang damit ko. Baka hindi na ako makita sa camera. Nga pala may inaabangan kami sa vlog na to. Yung may magpapakita din sa camera. Kasi nga din sa pwesto namin madalas di umano may nagpapakita at may nagpaparamdam. Kaya nga madalas ay panlaw ako dito. Kaso mukhang ayaw nila na binibidyohan sila. Nga pala ako lang yung kita sa camera at gawa ng hindi nga kami kasya. Dapat pala ini-landscape ko na lang yung pagkakabidyo dito. Pag ilalayo ko kasi yung cellphone para magkasya, ilalabo naman yung pagkakakuha at gawa ng madilim na yung flashlight namin. Nga pala pagkatapos namin mag-ihaw ni John Lloyd at pumesto na nga pala sila sa kanilang pwesto habang naghihintay kami ng hibas at matutulog na rin muna kami. Alas 3 pa kasi ng madaling araw ang hibas. Wala nga pala akong dalang duyan at dito na lang ako sa ibaba matutulog. Ilalatag ko na lang ang aking trapal. Kaso nga hindi rin ako tumagal at ginawa ko na nga lang pala siyang duyan. At yan ang daming insekto na gumagapang. So yun na nga alas 3 na nga pala ng madaling araw at si Jamil nga pala ay tulog pa. Kaming dalawa na lang ni John Lloyd ang mangingilaw. Nakahuli na nga pala agad si John Lloyd ng sugpo. At ayun nga at nakatalon pa. Hindi nga pala yan natulog kaya namin nauna na nga siya din sa may dagat. Buti na lang at ginising niya ako at gawa na niya ng husay no pagkaka-alarm ko. 3 PM imbis na 3 AM. Sobrang labo na nga pala ng flashlight namin pero kahit papaano ay aninag pa naman. So paano yung aninag? Ganito ang aninag. O diba yan ang linaw? Lumiliwanag lang yan kapag binubuksan ko yung flash ng cellphone ko. Pero kahit nga madilim yan, abay nakakita pa rin ako dito ng katang. Sabi ko nga pala kay John Lloyd ay ipitin na laang niya. Kaso'y ayaw niya at baka daw makatakas pa. At baka rin daw siya ay masipit at gawa ng maikli lang yung pandampot niya. Nung natanlawan ko nga pala yan kanina ay tumatakbo kaya napansin ko. Pero kung ganito nakalublub na siya, hindi ko yan siguro makikita at gawa ng malabo na nga ang flashlight. Pero yun na nga, hindi mo lang inaayos ni John Lloyd yung pagkakabidyo ay pasalasala na. Nakakatuwa naman at para lang kami nito nag-harvest sa palaisdaan. May nakuha na kaming sugpo, may nakuha rin kaming katang. Bangus na lang ang kulang. Nga pala kung iniisip ng iba, scripted, binili lang sa palengke at ginawang content, ay kayong bahala. Isip nyo yan eh. Pero tuwan-tuwa nga dyan si John Lloyd at yan ang lakas ko daw manalangin. Kasi kanina pa nga akong salita na salita, sana makakuha kami ng katang. Kahit isa lang. At ayun nga, nakakita nga kami ng katang. Hindi nga lang pala ganun kalaki, pero at least katang. May mga nakikita nga rin pala ako ditong hipon, kaso nga lang nakalimutan ko magdala ng sirok. Mas mailap nga pala ito at mas mahirap hulihin kumpara dun sa mga hipon sa palaisdaan. So ayan, bahala kayo mahilo sa video. Ang babaw lang, hindi ko pa mahuli. Medyo tanghaliin na nga pala ngayon ng hibas at gawa ng alas 4 na ay mataas pa rin ng tubig. At hindi pa nga nahihibasan yung batuhan kaya naman dito lang kami nangingilaw sa may buhanginan. Dini sa may giliran ng Bakawan. Dito nga rin pala namin nahuli yung 6 na katang na ibinlag ko noong nakaraan. Nga pala itong mga hinuhuli kong maliliit ay kalantigas yan. Baka kasi isipin ng iba na hinuhuli ko agad ay maliliit pa. Hindi talaga yan lumalaki, ganyan lang talaga sila kalalaki. Tapos may nakita nga na naman akong hipon, pinagtitripan lang naman ako at hindi ko naman mahuli-huli. Ay diwag kung ayaw, kung may dala lang akong sirok ay huli ka sa akin. Tapos ayun nga at nakahuli ako ng isa, nakabaon siya sa buhangin. So yun na nga pagkatapos namin mangilaw ay naginit na nga pala ako ng tubig at magkakape naman kami. Ito yung gusto ko din sa gas stove, pagbukas mo ay di makakapagluto o makakapag-init ka na agad. Pero alam niyo matagal ko pang pinag-isipan bago ako bumili niyan. Takot kasi ako sa mga ganyan, yung may tangke, piling ko masabog. Kahit nga sa bahay ako'y takot din. Si mama ang pinagbubukas ko kapag ako'y magluluto. Napa-order lang ako niyan gawa nung araw na nag-vlog kami ni Johan na alas 3 na kami nakaluto at hirap na hirap kami magpadalit ng apoy at gawa ng umulan. Matagal na nga pala yan sa akin at hindi ko nga ginagamit kung hindi pa inumpisahan ni John Lloyd na gamitin na hindi ko gagamitin. So yun na nga at umaga na tayo mag-aalmusal naman. Pero bago nga yun ay shoutout muna kay Sai Villanueva. Nakalimutan ko apelyido mo. Basta Sai na taga Iris. Shoutout sa iyo. Bemi Guabes, Mark Alban, Aisa Antona, Kina de los Santos, Berber, Pam Mediana, Princess Asumi from California, Charlotte Almado, Weng Lupango, Kratos Olmite at kay Mark Jobin Dumaran. So yun na nga, kain po tayo mga katabodi at nakakatuwa nga pala itong katang na nahuli natin at gawa lang yan ng taba. Si Jamil nga pala umalis muna at gawa ng tinitingnan niya yung bantay niya na palaisdaan. At pagkatapos nga pala namin mag-almusal dito ay manghihibasan naman kami. O diba, hindi na nagsawa sa seafoods.